Mga kapatid, isang magandang paraan para maiwasan ang gulo sa mga komunidad ay ang pagroronda ng mga tanod o di kaya mga pulis. Subalit, ang kwento natin o istorya ngayong hapon ay tungkol dito sa pagronda ng tanod at pulis na sa halip na makatulong sa komunidad ay nakaperwisyo pa sa ilang mga biktima. Ang siste kasi mga kapatid, sa halip na makatulong itong tanod at pulis, abay naging perwisyo pa doon sa mga biktima dahil yung suspect na hawak nila ay nakawala habang nasa kanilang kustodiya. Ang dating tahimik na paghahanap buhay ng 19 anyos na si Sara at pamangkin nitong si Jojo, hindi nila tunay na pangalan ngayon nababalot na ng takot at pangamba. Ang 17 anyos daw na si Jojo tila nanamlay sa pagbabantay sa kanilang pwesto. Dulot na ito ng marahas na alaala ng pagwawala ng kanilang kalugar na si Jimuel Benitez noong 4 ng Oktubre bandang alas 4 ng umaga. Nasa labas po kami ng pamangkin ko. Din dumaan po si Jimuel, na lasing po. Humingiti siya ng mga pang-asar po. Sabi niya sa pamangkin ko, may takot ka rin sa akin, babalikan kita. Tapos kumuha po siya ng bato, tapos dinuduro-duro niya po yung pamangkin ko. Pinalo niya po ng bato sa likod ng ulo. Sinubukan daw ni Sara tulungan ang pamangkin na makatakbo pero napigilan ito ng isa pang lalaki na kasamahan ni Benitez. Biglang may sumulpot na lalaki, hinawakan po yung pamangkin ko at sinakal po kaya hindi siya nakatakbo. Si Jimmy kasi kumuha siya ng kahoy, papalo niya dapat sa pamangkin ko. Gumit na po ako. Nagawa raw makatakbo ni Jojo, ngunit si Sara naman ang nakatikim ng galit ni Benitez. Ako yung pinagbalingan niya ng galit niya, ako yung pinukpok niya sa ulo. Hindi pa raw nakontento sa paghuramintado, nagbasag pa raw ang lalaki ng mga bote sa harap ng kanilang bahay. Natigil lamang daw ito sa pagwawala ng hilahing paalis ng kanyang mga kamag-anak. Nagtamo naman ng 10 tahi sa noo si Sara habang sugatan din ang likod ng ulo ni Jojo. Ayon sa kanilang kamag-anak na si Ellen, hindi rin niya tunay na pangalan, maaring nag-ugat ang galit ni Benitez na ireklamo nila ito ng pagnanakaw noong nakaraang taon. Nakuhanan pa raw ito ng CCTV sa lugar. Nagnaka po siya ng isang bote po ng kinti. Tapos yun niya po yung pag-aamok po niya po sa harap ng tindahan ko. Tapos yung pananakit niya po sa pamangkin ko. Kasi nung time po na yun is yung pamangkin ko po ay sinuntok po sa noo dito. Matapos naman malapatan ng paunang lunas ang mga sugat ni Sara at Jojo, minabuti ni Ellen na ipablatter sa Station 9 ng Malate, Manila ang nangyari. Sakto rin daw na nadala sa istasyon si Jimuel Benitez ng pulis na si PO1 Jason Candaroma at barangay tanod na si Andy Castro. Yung desk officer po noon, si Mr. Prado, ang sabi niya na i-inquest na nga. Tapos sabi ni PO1 Candaroma, ipapamedical na po muna sa Hospital ng Manila. Ang sumama po sa suspect, si Andy Castro, barangay tanod po ng Sapanta, at saka si PO1 Jason Candaroma. Bandang alas 10 naman daw nang bumalik sa istasyon si PO1 Candaroma. Ang sabi niya po, ay mama, una na pa ako kasi panggabi ako. So, umuwi na po siya. Yung tanod na lang na po yung maghahatid, pabalik po sa presinto. Namuti na raw ang kanilang mga mata kaantay sa pagbalik ni Benitez na hindi na rin bumalik sa istasyon. Nagpaalam na po yung suspect doon sa barangay tanod, si Andy Castro, na bibili lang na po ng soft drinks. Bakit po ganun? Paano po nakatakas? Sabi ko. Kasi nasa under na po yun ma'am ng custody ng pulis eh. Kasama mga nagreklamo, pinuntahan ng T3 Alliance ang istasyon kung saan nakadestino si PO1 Jason Candaroma. Hindi niya raw alam na suspect pala sa pananakit si Jimuel Benitez. Hindi niya nasabi, nang pumalo. Tinuro kayo na liwanag ko sa inyo, ate, alis na ako kasama ng tanod. Sige sir, okay lang. Kasi nga hawak na ng barangay, tsaka wala naman ako ng eh. Pero ganun po nasabi niyo, sir, ayun pumalo. Pabantayan ko talaga. Kinumpirma rin niya na iniwan niya talaga sa kamay ng tanod ang inireklamo si Benitez dahil ito ang may kustodiya sa lalaki. So ang naiwan lang po sa kanya nun yung tanod po. Bukas kami sa barangay. Saan na po kayo nun sir pumunta? Bumalik na ako sa opisina.
Sa police blotter naman ng Malate Police Station, nakasaad na si PO1 Jason Candaroma kasama ang 2 pang pulis at tanod na si Andy Castro ang nagdala sa suspect na si Benitez sa istasyon. Bagay na tila taliwas sa mga naging pahayag ni PO1 Candaroma. Nakasulat din dito na inutusan si PO1 Candaroma at Tanod Castro na dalhin sa ospital si Benitez upang ipamedical, ngunit hindi na ito naibalik sa istasyon. Formal nang inireklamo ng mga biktima na sina Sara at Jojo ang suspect na si Jimwell Benitez ng 2 counts of physical injury at paglabag sa RA 7610. At dahil iginigiit nga ni PO1 Candaroma na wala sa kanyang kustodiya ang suspect at ibinigay niya na ito sa mga tanod, minabuti ng T3 na kunin ang panig at kwento naman ng mga barangay officials. Ayon naman sa barangay tanod na si Andy Castro ng barangay 733 Zone 80 Malate, Manila, nagmamagandang loob lang siya nang ihatid si Benitez sa ospital. Hindi, basta nga, yung galing sila rito, sabi ng magulang, baka pwede ako magbulot ng magulang. Nung umalis dito, may alalay silang pulis. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Pinabulaanan din niya na iniwan sa kanya ni PO1 Candaroma si Benitez. Basta sila, nagpa-medical, nasa labas ako, binabandi ako yung motor ng patol namin. Nagpaalam po ba sa inyo si PO1 na alis na siya? Wala siya sinabi. Saka ba't niya bibilin sa akin? Wala nga akong kalap, walang susabi. Ayon naman sa pamunuan mismo ng Malate Police Station, maaaring may kakulangan ang kanilang pulis sa nangyari. Ang gagawin po talaga natin, i-assist natin hanggang matapos po at ma-repair talaga yung kaso. Suspect man o hindi, dapat na ibalik niya po sa akin yung tao. Naglabas na rin ang utos ng hepe para sa reassignment ni PO1. Inilapit din namin sa headquarters ng Manila Police District ang reklamo laban kay PO1 Candaroma. Ipinaliwanag nila ang standard operating procedure ng mga pulis sa mga ganitong kaso. Sasabihin niya na day off siya at aalis siya nung kanyang trabaho at meron pang ongoing na medical examination, meron siyang ini-escortan. So hindi ho katanggap-tanggap para po sa PNP yung mga ganung bagay. Dahil dito, maaari raw maharap sa kasong administratibo si PO1 Candaroma. Yung po yung tinatawag na serious neglect of duty po. Maaari pong umabot dun sa dismissal from the service, sa demotion in rank, or suspension po. Umaasa naman sina Sara at Jojo na kasabay ng paghilom ng kanilang mga sugat ang pag-asang mabibigyan ng katarungan ang sinapit nila. Ito po ay panawagan ng T3 sa pamunuan ng Philippine National Police na siguraduhin lahat ng miyembro ng PNP ay may tamang dunong at alam sa bawat guidelines o SOP ng paghahawak ng mga kaso o di kay paghahawak ng mga suspect.